Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official. Nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga subscribers, viewers, followers sa ating FB page, Lion Eyes. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po. Paki-like, paki-share at paki-click na rin po yung ating notification button para updated po kayo sa ating mga videong i-upload. So, diretso na po tayo sa ating topic. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy. At ang ating topic for today ay saan daw dinala ng mga Marcos admin ang mga pondong ito. Ito yung laging sinasabi ng mga desperate diehard supporters. Number 1, yung 129 billion gold reserve. Number 2, 89.9 billion PhilHealth Fund. 250 billion Maharlika Fund. 62.5 billion GSIS. 62.5 SSS. 62.5 Land Bank. 4.5 billion confidential fund at 500 billion flood control project. So, isa-isahin po natin yang sasagutin. Ike-credit po natin ang sagutang ito kay Nance Mendoza. Sabi niya dito, ito yung mga pondo na patuloy na pinaghihinalaan ng mga desperate diehard supporters na ninakaw daw ni PBBM. Mapaghinala talaga ang mga alipores ng Davao Mafia. Dahil gawain nila kaya konting galaw ng Marcos admin, pinagsususpitsahan nila at ginagawan ng issue. Simple lang ang sagot sa mga ito na hinahanap nila sa Marcos administration. So lilinawin ko lang po ha. Kung ayaw nyo pong maniwala dito sa explanation na sinishare ko sa inyo, it's up to you. Pwede nyo pong i-debunk. Kung hindi po kayo agree, okay lang. No problem. Ang sa akin lang po, ibukas nyo po yung mga mata ninyo, lalong-lalo na po yung mga kaisipan natin. So, nasaan daw ang mga pondong ito? Number 1, yung 29 billion worth of gold reserves. Nasa Philippine Treasury. Kapag mataas ang value ng ginto sa merkado, nagba-buy and sell ng gold ang BSP para kumita ng mas malaking profits. Ang resulta nito, nadadagdagan ang assets ng BSP, pakinabang ng bansa. Ginagawa na ito ng Bangko Sentral noon pa. Hindi pa presidente si PBBM. Actually, ginawa ito ng BSP noong panahon na ni Duterte ang presidente. Nagbenta sila ng mahigit 49 tonelada ng ginto dahil sinamantala nila ang pagtaas ng ginto sa merkado dahil sa pandemya. Sunod, 89.9 billion PhilHealth funds. Nasa PhilHealth. Ang PhilHealth ay isang institusyon na involved din sa investments. Sa bawat kontribusyon ng membro, nagkakaroon ng porsyento ang PhilHealth at nagiging sariling investable funds nito. Hiwalay sa contributions ng mga PhilHealth members na ini-invest upang kumita rin at magkaroon ng return of investments or ROI na tinatawag. Ang ibang bahagi ng investable funds na ito ay galing din sa government subsidies at investments income. Ginagawa na ito ng PhilHealth noon pa, hindi pa presidente si PBBM. Nasa kapangyarihan ng PhilHealth kung paano ginagamit ang sariling investable funds niya na hindi nangangailangan ng desisyon ng mga contributors o members nito. Sunod, 250 billion Maharlika funds. Ang Maharlika Investment Corporation ay nabuo upang asikasuhin ang sovereign wealth fund ng bansang Pilipinas.
Ang anumang pera na ipinapasok sa Maharlika ay pumapasok sa investment portfolio upang kumita ng investment profits. Para rin itong bangko. Ang depositor ng isang bangko, kapag nag-deposit ng pera sa bangko, ay hindi mo inaalam kung ano na nangyari sa pera mo, kundi nandyan lang. Subalit, sa operasyon ng bangko, ang depositor's money ay ginagamit ng bangko upang ipasok sa investments at kumita ng profits. Kumikita ang mga bangko sa mga pera ng depositors. Bakit mo hinahanap ang pondo sa Maharlika Fund? Nakatanim nga sa investment. Sunod, 62.5 billion GSIS funds. Nasa GSIS, katulad ng PhilHealth, Maharlika at mga bangko. Ang GSIS ay nag-i-invest din sa maraming investment portfolios tulad ng infra projects, power energy, communication at iba pa. Kumikita rin sila ng profits. Ang investable funds ng GSIS ay hiwalay sa contributions ng mga government employees. Ginagawa na ito ng GSIS noon pa, kahit hindi pa si PBBM ang presidente. Sunod, 62.5 billion SSS funds. Nasa SSS funds lang din. Katulad ng PhilHealth, GSIS, Maharlika at mga bangko, may sariling investable funds din ang SSS na nanggagaling mula sa contributions ng mga SSS members na hinihiwalay na sa actual contributions. Ito ang nagiging investable funds at assets ng institusyon upang kumita rin ng profits. Ginagawa na ito ng SSS noon pa, kahit noong hindi pa presidente si PBBM. Sunod, 62.5 billion Land Bank funds. Ang Land Bank na bangko na nag-i-invest. Natural na may investment portfolios din ito katulad ng iba pang mga private banking institutions. May note siya dito. Huwag din nating kalilimutan na ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay may mga gold assets din na nakapold sa mga banking institutions sa Pilipinas na kumikita ng interest at nagagamit ng mga bangkong ito para maging collateral o guarantee para makapag-produce ng funds. Ang mga ginto na ito ni FEM na nakatanim sa mga bangko tulad ng Asian Development Bank, Development Bank of the Philippines, etc. ay matagal nang ginagamit para maging garantiya sa mga government loans. Dahil sinadya itong gawin ni FEM na ipul ang kanyang mga kayamanan sa mga bangko para pakinabangan ng mamamayang Pilipino ang lahat ng mga pondong nakukuha dito kahit patay na siya. Ganito rin ang ginagawa ng iba pang mga mayayaman. Upang pakinabangan ang kanilang yaman, kahit patay na sila sa tamang paraan. Kaya ang mga inutang ng lahat ng mga pangulo, mula kay Cory hanggang kay Duterte, ay pinipaid off ng mga Marcos Gold dahil yan din ang ginagamit na collateral o nakagarantiya sa ibang mga loans ng pamahalaan. Kaya walang habas na utang ng utang ang mga gobyernong ito dahil alam nilang secured loans ang kanilang mga utang. Dahil may ginto na nakakolateral, ang public-private partnership approach ng Marcos Jr. administration ay isang paraan upang maipasok din ang mga katas o profits ng Marcos Wealth na matagal nang naka-invest sa iba't ibang mga bangko sa iba't ibang bansa upang magamit sa pakinabang ng bansa through private funds allocated for the benefits of Philippine industrial, economic, agricultural, medical, and humanitarian programs. Sunod,
4.5 billion confidential funds. Bawat leader o pinuno ng isang bansa ay may confidential funds na ginagamit para sa intelligence nito. Wala ka nang pakialam dito. Bakit daw ang confidential funds ng VP inuulirat? Simple lang. Ang VP ay isang spare tire lang ayon sa Constitution ng Pilipinas. Walang binigay na function ang Constitution sa opisina ng Vice President maliban bilang spare tire. Kung hindi matapos ng Presidente ang kanyang termino dahil sa resignation or death ng Pangulo. Bakit kailangan ng VP ng confidential funds? Mas may function pa nga ang congressman kesa sa VP. Ang VP ay under ng executive office. Nasa ilalim ng presidente. Subalit si Sara, gusto niya na may sarili siyang mandato bilang VP na hindi naman pin-provide ng Constitution. Dapat nakikipagtulungan siya sa presidente. Kaya siya nabigyan ng provision for confidential funds dahil sa presidente. Tapos kakalabanin niya. So ibig sabihin, pwede niya gamitin ang confidential funds na yan para pabagsakin ang presidente na dapat sana ay tinutulungan niya. May note siya dito. Ayon sa Republic Act number 10155, ang confidential funds na inire-release ng GOCCs ay dapat approve ng presidente. Presidente ng Pilipinas ang nag-a-approve ng releasing ng confidential funds. Kung ang VP ay against sa presidente at nagbabanta pa na ipapatay ang presidente, paano i-approve ng presidente ang confidential funds ng VP? Baka mayayaman yung confidential funds ni Sara Duterte bilang VP na ina-approve ng presidente ay siyang ginagamit niya para siraan at pabagsakin ang mismong pamahalaan na nagpapasahod sa kanya. Kung tutuusin, dapat wala nang i-approve na confidential funds sa opisina ng VP dahil pasensya po sa word, dahil wala daw pong kwenta si VP. Sunod, 500 billion flood control projects. Ang flood controls ay hindi lang tumutukoy sa mga actual na pang-control ng baha o mga infrastructure projects tulad ng dam, dike, reservoir, canal, flood walls, seawalls, drainage systems at iba pa. Tumutukoy din ito sa mga non-infra projects na related sa flood control tulad ng zoning, flood proofing, disaster preparedness program, pang-engage sa community at land management practices. Maraming ongoing flood control projects ang pamahalaang Marcos na ginagawa nationwide. Hindi lang ipinagyayabang yung sinasabi ni PBBM na flood control na binangga ng barko. Tumutukoy yun sa seawall na talagang binangga ng barko. Walang mali doon. Sadyang di lang alam ng mga nakikisawsaw ang totoong nangyari. Mas malaki ang pundong inilaan para sa flood control noong panahon ng Duterte administration. Pero binabaha pa rin ang Pilipinas. Ang flood ay wala sa control ng kahit sinong presidente. Lalo na hindi na ipatupad ang proper flood control projects ng old Marcos admin noong bago pa na-develop ang maraming mga lugar sa Metro Manila na kung saan ang mga ulan ay nanggagaling sa kabundukan ng Rizal Province ay bumababa sa Metro Manila area. Ang haba. Sana guys naintindihan nyo po yung ating pinagkukuda dito, no? At sana po naliwanagan yung inyong mga kaisipan kung nasaan po napunta yung mga pondo ni Pangulong Marcos Jr. Kasi ito po yung lagi nilang sinasabi o tinatanong kung nasaan daw po yung mga pondong ito.
So ito na po, binasa ko na po yung paliwanag. Kung hindi nyo pa po naintindihan, ewan ko na lang po sa inyo. Alright? So yan po yung ating topic for today. Salamat po sa pakikinig, panonood. Sana po ay mag-subscribe kayo sa ating munting channel. Paki-like, paki-share, at paki-click na rin po yung notification button para updated po kayo sa mga videong i-upload po natin. So maraming salamat po. Lion Eyes muli nagsasabi sa inyo, kahit konti ang views, ang importante, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Magandang araw sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Bye-bye.